Ikaw, at ikaw pa. 6 na wala kang mga pipila pa na kahit ano. Pag nagka-cheque ka, kung may cheque 6, makukuha mo kaagad sa Friday. Walang notaryo, affidavit of identity, wala kang pipilapan. Kasi ikaw naman lahat yun eh. Yung pang-7, ikaw bahala kung sino yung gusto mong ipangalan dyan. Nanay, tatay, asawa, ikaw bahala. Maliwanag po ba? O idagdag ko lang. Ito yung maganda pa sa negosyo namin. Kapag tayo naengganyo, ano lang yung dapat mabili? O dagdag ko lang ha. Kapag kayo naengganyo, ang maganda pa at hatawin yung negosyo po natin, ang good news dito, wala tayong kota-kota. Wala kang obligasyon na ahabulin. Wala po tayong kota ha. Hindi kagaya sa iba. Alam nyo sa iba, kapag walang benta, walang check-it. Walang binili, walang cheque. Walang in-invite, walang cheque. Tayo, walang kota. Wala kang binili, wala kang benta, wala kang invite. Basta't nagkakapares, cheque ka ng cheque ng cheque. At ang maganda, wala tayong every pair. Walang ganun. Ang kailangan lang namin, ito ay requirement ng gobyerno, okay? Meron ka man lang at least 1 box na ginamit o binili para magkaroon ka ng cheque. Meron po kaming voucher na tinatawag. Yung voucher na yan, kalakip yan ng cheque mo every time na magkaka-cheque ka. At yung 1 box na yan, yan po ay makukuha lang kapag ikaw ay nagkapares. Yung 1 box na yan, i-convert lang yung pera mo ng 1 box. Magkano ba isang box? 780, less 50, dahil kasali ka. Less 50, magkano 1 box? 390 pesos lang. Yung 390 pesos sa cheque mo, i-convert ng kumpanya ng 1 box. Na ang halaga, 390 pesos lang. At meron ka lang 1 box na ang halaga ay 390 pesos kapag meron ka lang pares. Kapag walang pares, walang 1 box. Sample, nag-invite ka ng 5. O, tingnan nyo ha. Ikaw to, nag-invite ka ng 5. Ganyan ang itsura. May pares po ba? Wala. Dahil 5 in-invite mo, bawat isa 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. 5 in-invite mo, walang pares, may cheque ka, 5,000 sa Friday. Less 10% na tax lang. Lahat ng cheque, laging may 10% na tax. Sa gobyerno. Okay? O, tingnan mo ha. 5 in-invite mo. Walang nagpares, wala kang 1 box. Maliwanag? Magkakaroon ka lang ng 1 box kung merong nagpares. Maliwanag ba? Sa 2 in-invite mo, magkano? 1,000, 1,000 plus 1,500. Magkano po yan? Meron kang 3,500. Sa 3,500 mo, yung 390 na pesos dyan, i-convert sa 1 box. Maliwanag po ba? At linawin ko ha, maliit o malaki ang cheque mo, 1 box lang. Ang cheque mo, 1,500, 1 box. Cheque mo, 5,000, 1 box. Cheque mo, 20,000, 1 box. Cheque mo, 75,000, 1 box pa rin. Maliit o malaki ang cheque mo, 1 box lang. At yung 390 mo, pinalitan ng 780 na 1 box. Anong lugi doon? Yung 390 mo, auto-deduct. Hindi galing sa bulsa. Pag may cheque ka lang, doon lang i-convert. At i-convert. Autodidact, hindi yung humahataw ka sa probinsya. Hindi mo alam, naka 1 box ba ako? Kung ikaw bibili, eto, sa cheque mo na kaagad, i-convert. Maliwanag? O balik tayo. Pag kayo po naengganyo sa negosyo namin, eto lang po yung gagawin po ninyo. Paghahandaan nyo lang po yung 1 bag. Ang 1 bag po, ang halaga niyan, 7,799 lang po. Ngayon, pag ikaw naengganyo, ikaw bahala kung kailan ka sasali. Bakit? Ang pinaka nagustuhan ko nga dito, di ba wala pong kota-kota? Ibig sabihin, depende sa'yo kung kailan ka maniniwala o sasali. Kung ikaw naengganyo ngayon, sali ka. Kung bukas, o 1 buwan, 1 taon, 5 taon, 10 taon, o 20 taon, o kaya bago ka mamatay, doon ka sumali. Bakit? Wala naman kaming kota-kota eh. Hindi po kami mamimilit na kayo ay maengganyo. Ikaw bahala kung maengganyo ka. Maliwanag? Ngayon po, kung kayo naman mag-invite, ito naman po sekreto. Please, wag niyong sabing may bayad na 7,799. Kapag mag-invite ka, magtatago yan, sigurado. Nag-invite ka lang, may bayad. Pangalawa, wag niyo sabihin yung nag-i-invite ng tao, kala illegal recruiter tayo. Maliwanag po ba? Pangatlo, wag niyo sabihin yung networking, ang dami nang napasok.
Maliwanag? So ngayon, pag ikaw naengganyo at mag-i-invite ka, ito lang sabihin mo, meron kang pinasok na negosyo na unang-una, maganda sa kalusugan natin at maganda sa kalusugan ng bulsa. Pag nagtanong sila, paano yan? Sabihin mo, may kapartner kami, mag-explain, siya ang bahala. Ang office natin, ang main office natin, Union Bank Plaza. Katapat ng Meralco, yan yung pinakamalaking building sa Ortigas Center. Yung Union Bank Plaza, yan ang main office ng Union Bank. Tapat ng Metro Walk po yan. Para ma-imagine nyo ang address, Meralco Avenue, corner Ortigas. Tapat lang ng Meralco, malapit sa Medical City. 2701 and 2702, doon ang opisina po natin. Ginawa naming 27 floor, mataas. Bakit? Kapag hindi na engganyo, itutulak po namin. Kaya pilitin yung maengganyo kayo. Maliwanag po ba? O ngayon, pagandaan nyo lang yung 7,799. Kayo bahala kung kung kaya nyo o hindi. Kayo po magde-decide niyan. Kung meron naman pong ditong nakikinig na medyo nahirapan sa 7,799, bilang payo po, ito lang yung maipapayo ko sa iyo. Kung kayo nahirapan sa 7,799, pwede kayong humanap ng kahati, dalawa kayo. Dalawa kayo, hati kayo sa bayad, hati kayo sa product, hati kayo sa trabaho, hati sa checking. Pag kumita, isali mo yung kahati. Maliwanag? Kung hindi mo kaya yung isang bag na yan. Ngayon, kung hindi mo pa rin kaya, dalawa na kayo, gawin mo, 4 kayo, hati sa 7,799. Pag kumita, sali mo yung mga kahati para lahat kayo kasali. 4 na, hindi mo pa rin kaya, gawin mo, 10 kayo, hati sa 7,799. Ang masakit, 10 na kayo, hindi mo pa rin kaya, eto huling tip ko sa'yo. Humanap ka ng 7,799 katao, tig-pipiso po kayo. Hati-hati kayo, pumila kayo sa Union Bank Plaza, kala may EDSA 4 na. Eto pa masakit, piso na lang binigay niya, nagwawala-wala pa siya. Bakit? Tanong siya ng tanong, kanino daw ipapangalan yung check it? Tusukin kong ilong mo, piso na lang binigay mo. Nag-aaway pa, sino magbubuhat ng bag? Ang dami nyo, tusukin kong mga ilong nyo eh. O ngayon, piso na lang, di mo pa rin kaya. Eto huling tip ko sa'yo. Umuwi ka ng bahay, kumuha ka ng lata ng gatas. Yung ganyang kabilog, ganyang kataas. Butasan mo yung taas. Dikitan mo ng picture mo. Ilagay mo sa mga Jollibee McDo. Mapupuno rin yan. Pabenche. Alam nyo, di ba, meron mga ganyan sa Jollibee McDo? O mga 2 years, puno na yan. Pabenche-benche. Antibay mo naman, 7,799, no? Kinamatay mo pa. Pinakamaganda, maraming isali. Kung kaya mong 7, mas maganda. Kung hindi kaya 7, 3. Okay? Bakit ko nasabi yan? Sariwa ang kumpanya, bagot. Dahil bago, maraming gustong mauna. Ang kasali sa amin, nasa 500 katao pa lang. Kabubukas lang namin, 1 week pa lang, at karamihan dyan, nagpipito-pito. I-divide mo ang 500 sa 7, konti pa lang ang kasali. Kaya, maraming na-excite. Bakit? Dito, talagang mararanasan nila ang 2.1 million kada buwan. Bakit? Sariwa at bagot. Iba pag sariwa, tandaan nyo yan, ma'am. Tama? Sariwa ka pa ba, ma'am? Aper mo na, ma'am. Biliin mo, ha? Yan pa lang ang kasali sa amin o nasa 600, 700 na tao pa lang. 700, sabi mo na lang, 700 na tao. Alam mo, 100 pa lang yung nagpito-pito. Hindi kagaya sa labas, pagsali mo, 2 years, 3 years, 5 years na kumpanya. At ito problema sa labas, pagsali mo, dahil matagal na, ang taas na ng number mo. Kung ang number mo, 1 million, 2 million, paano ka payayaman? Kung ang number mo 1 million, may 1 million na nauna sa'yo. Yang 1 million na yan yung kalaban mo mag-invite. At yan yung hindi mo ma-invite. Bakit? Bago ka sumali, nauna sa'yo yan eh. Tama? Eto, sariwa, bagot. At hindi kami papayag na hindi magmimilyon yan. Pag hindi ka sumabay, maiiwan ka dyan. Kasi, papaputukin namin itong Jingga Diyos. Sa ayaw at sa gusto mo, hahataw kami dito. Okay? Ako po, nung ako'y nagne-network, yung una ko po sinalihan, pang 3 months ko po, doon ako nag-umpisang mag 1 million a month. Sa loob lang ng pangatlong buwan kong nagne-network. Ako po ang pinakamabilis na nagwa 1 million a month sa history po ng multi-level sa Pilipinas. Yung nag-invite sa akin, pang 4 months niya, doon siya nag-umpisang mag 1 million a month. Pwedeng mangyari ulit dito yan. At kayang kumita ng ganito kalaki. Bakit? Sariwa. Bago.
Biri mo ha, 1 week pa lang kaming bukas, na-invite ka kaagad. Di ba madalas ka na-invite, 3 years, 4 years na yung kumpanya, kaya wala ka nang ma-invite. Lahat ng yayain mo, alam na yung kumpanya na yan. Eto, sariwa. Yun ang advantage. Maliwanag? Ang maganda bago yung kumpanya. E di mag-invite ka, may tutulong po sa inyo. At sa office namin, everyday, magtotok po ako, 2 beses siguro, mag-invite lang po kayo, doon nyo lang po dadalhin. Ang maganda sa opisina natin, sa 10th floor, may Dells. Sa Dells, yan po yung kainan na mura. Na maganda po, masarap, pero mura. Kaya kung kayo nag-uumpisa, at least gagastos ka lang 10 pesos, 15 pesos, makakain na kayo. Kasi mura po ang pagkain doon. Sa 10th floor, malaking food court, doon kayo nandun magdala. At least, makakatulong ng malaki pag ikaw ay nag-uumpisa. Maliwanag po ba? Maiba ako doon sa mga bago. Malaki po ba sa inyo yung 7,799 kung kayo po ay mag-uumpisa? Sino po nalalakihan sa 7,799? Sa'yo, sir? Sa'yo, ma'am? Malaki yan 7,799? Malaki po ba yan, ma'am? Konsolo lang, ma'am. Malaki ho, ma'am. Okay? Gusto nyong lumiit yan, ma'am? Para matulungan ko kayo? Sorry po sa iba. Si ma'am lang ang nagsabi ng tapat na mahirap o malaki ang 7,799. Gusto mo ba tulungan kitang palitin yan, ma'am, para hindi ka mahirapan? Si ma'am lang ang tutulungan ko kasi hindi ka man nagsabi, siya lang ang nagsabi ng tapat. Alam nyo ba, sabi ng karamihan, ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwat. Ikaw, ma'am, gusto mo bang magsama tayo ng maluwat? Ha, ma'am? Ikaw talaga, ma'am, ha? Landi nyo rin, ha? I love you, ma'am. Oh, ma'am, malaki sa'yo ang 7,799. Gusto mong tulungan kitang palitin yan, ma'am, para hindi ka mahirapan. Dahil mabait ka, ma'am, at nakikipagburaan ka, mabait din po ako, tulungan kita, ma'am. O, eto ho, ma'am, paliitin na natin, ma'am. Malaki pa ba sa'yo yan, ma'am? Pag malaki pa yan, ma'am, paliliitin ko pa lalo yan, ma'am. O, yan, basahin nyo, ma'am. Hindi po, alam nyo ba na maliit lang naman yan? Malaki lang yan kasi iniisip nyong gastos. Maliit lang yan kapag negosyo. Alam nyo ba pag kayo nagnegosyo, tricycle, 70,000 motor pa lang, 30,000 sidecar, 100,000 ang puhunan dyan, every year nire-renew. Pag umuulan, nababa, nare-record, nasisira yan. Ang masakit, ang laki ng puhunan, 100 pesos lang a day. 3,000 lang yan a month. Ngayon, kung 3,000 ka a month, sa laki ng puhunan mo, kailan mo mababawi yan? 3 years yan mahigit bago mo mabawi. Tanong, after 3 years, ano ba itsura ng tricycle mo after 3 years? Diba? Sira upuan, sira makina, sira rayo, sira sidecar, sira ulo yung driver, pati ikaw nasira. Ang laki-laki ng puhunan, Pero ang daming nagta-tricycle. Marami, lalo sa amin sa Pasig. Tapos, eto nalalakihan, pero eto hindi nalalakihan. Tama? Tandaan nyo, malaki lang yan pag inisip nyong gastos. Pero sa'yo, ma'am, malaki ba talaga ang 7,799? Malaki ba talaga yan, ma'am? O, bigyan ko kayo ng idea. Meron akong cellphone dito, Ito po. Etong cellphone na to, ma'am, ito po yung 8800. Ito po yung top of the line ng Nokia. Okay? Ito po yung scratch proof, waterproof, at snatch proof. Okay? May ganun ba? Ang bili ko, actually, wala na ho yata na ito sa labas kasi limited edition ho ito. Ito po yung 8800 na top of the line nila. Nabili ko po ito 75,000. Dahil mabait ka, ma'am, nagbibiroan tayo, bigay ko na lang sa'yo, ma'am. Sige, ma'am, kunin mo, ma'am. Huwag ka maya, ma'am. Ang daming tao. Kung iniisip mo, galing sa bulsa nila, kinuha ko po sa bulsa ko to. Hindi ko po ito dinukot sa kanila. Akin po ito. May picture ko pa yan, ma'am. Hawakan mo. Iyon na lang yan, ma'am. Sige, ma'am. Bigay ko sa'yo. Mapapaya ako, ma'am. Naka-video pa, tas tatanggi-tanggi ka, Yes, ma'am. Hawakan mo, ma'am. Dahil mabait ako, ma'am. Iyon na lang yan. Alam mo yung cellphone na yan, nabili ko yan, ma'am, 75,000. Okay? Ibibigay ko yan sa'yo, ma'am. Kaya lang. Siyempre, lugi ako, hindi ko naman kilala si ma'am Ibibigay ko yan sa iyo, ma'am, kaya lang, hihingi po ako ng isang kondisyon lang. At eto kondisyon, kapag yung kondisyon kaya, gawin mo. Pag hindi mo kaya, wag na wag mong gagawin. Gusto mong malaman yung kondisyon, ma'am? Eto kondisyon, dali lang. Ma'am, bibigay ko yung cellphone ko sa iyo, ma'am, ang halaga niyan 75,000. Ibibigay ko yan, ma'am. Ito lang kondisyon, ma'am. Simula ngayong oras, ma'am, hanggang bukas pa, alas 12 ng tanghali pa, ma'am, bukas. Ma'am, hanggang bukas pa, alas 12 ng tanghali. Ito lang kondisyon ko, ma'am. Bigyan mo lang ako ng 7,799.
ibibigay ko na sa iyo yung 75,000 na cellphone ko at hindi ngayon ang kondisyon. Bukas pa ng alas 12 ng tanghali. Matagal pa yan. Walang sasagot. Ikaw lang, ma'am, ha? Tanong, ma'am, kaya mong gawan ng paraan yan, ma'am, bukas pa, kapalit ng 75,000 na cellphone ko? Walang sasagot. Si ma'am, kaya, ma'am, o hindi? Kaya, ma'am, tanong ulit, kaya o hindi? Kaya, huling tanong na, ma'am, kaya o hindi? Kaya, ma'am. O, tingnan nyo, ha? Kaya pala ni ma'am. Bakit kanina, ma'am, laking-laki ka? Ang gulo mo rin, eh. Kala ko pa, ma'am, malaki. Ngayon, pa-yes, 3 beses ka pang nag-yes. Para si Judas, ma'am. Bakit ginawa ni ma'am ng paraan? Yan ang Pilipino. Bakit ko nasabi yon? Ang Pilipino, kapalit muna bago sakripisyo. Nung walang kapalit, ang laki. Nung may kapalit, yes, yes, yes. O kaya mo pala, ma'am, eh. O di ba kaya ni ma'am? Kunin ko na yung cellphone, ma'am. Mahirap, baka mapasubo. Kunin ko, ma'am. O, tingnan nyo, ha, nasa kamay ko na cellphone, kinuha ko. Wala nang hawak si ma'am. Tama ba? O, ma'am, huling tanong ulit, ma'am. Wala kang hawak. Kaya mong gawa ng paraan, ma'am, o hindi? O, kaya. Kaya mo pala, ma'am. Ang gulo nyo pa, eh. Kasi tandaan nyo, ha, tandaan nyo po ito. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming. At ikaw magdi-decide ng buhay mo. Ako po ay nakapag-decide na. What is 7799 para magbago ang buhay mo? Nakakabiling ka nga kung ano-anong gadget, eh. May tab ka na, may iPod ka pa, may iPhone ka pa, ang dami mo nang dala. Ano ka, appliance center? Tapos 7799, laking-laki. Yan ang problema. So gawa mo ng paraan. Okay? Kasi isang beses lang yan. At yan ang pwedeng magbago ng buhay mo. Bakit? Bagong-bago pa lang ang kumpanya natin. Maliwanag ho ba? Sariwa po ito. At linawin ko, dagdag ko lang, no? Meron kaming lalabas na yung Android na na J-Book ang tawag po namin noon. Okay? So mabibili nyo yung murang halaga lang. Malalaman nyo, siguro 2 months, 3 months, lalabas na po yan. Ang tawag namin J-Book. Na darating ang panahon, may product pa tayong mga cellphone. Ang masarap, bibilin mo mura. Bakit? Dealer ka ng Jinga Juice. At dadami pa yan. Kaya mag-ready kayo. Bakit? Mura po ang product kasi kalahati. At dahil bago po ito, bahala kaming magpaputok nito, sumabay ka lang. Sayang ang opportunity po para sa inyo. Kasi tandaan nyo, sa ayaw at sa gusto nyo, marami pong maeengganyo sa amin. Bakit? Bago at maraming leader kaming kasama dito. Ang maganda, bukod sa nagmamay-ari po ako ng kumpanya, ako po ay magne-network din, kaya advantage po sa inyo. At ang maganda, kung kayo may mga patok sa labas, mga Macno, Jollibee, o mga Chowking, willing ang kumpanyang tumulong sa venue. At ang maganda, kapag kayo may mga opisina sa buong Pilipinas, nagtayo ka ng product center, free delivery kami. At ang maganda, walang ista-istaki sa amin. Magpapadala kami product, advance, para hindi ka gumastos. Advance, walang ista-istakis na lalabas ka 500,000, 1,000,000, wala pong ganon, para hindi kawawa ang center. Maliwanag? So kung gusto nyo mag-center, may mga requirement lang po, napakabilis lang. Okay? Gusto namin kumita ang probinsya o ang lugar mo. At pipilitin namin na sa mga probinsya, meron swiper ng credit card para hindi ka mahirapan. Sa atin po, pwedeng magbayad ng cheque, credit card o cash. Maliwanag po ba? At ang maganda po, online payment din po tayo. At ang maganda, sa office natin may wifi. Kung pupunta ka doon, pwede ka mag-check. At ang maganda, yung sweldo nyo sa darating na Friday, yung voucher, makikita nyo na po sa iPhone nyo o kaya sa mga iPad mo o anuman, i-check nyo lang. Pag nag-print ng Tuesday ng cheque, Wednesday, makikita mo na yung voucher mo kung magkano cheque mo sa Friday. Kaya meron ka ng pang-engganyo. Maliwanag? Yan lang po yung ginagawa namin negosyo. Depende po sa inyo kung kayo ay mae-engganyo o hindi. Tandaan nyo, matagal na po namin ginagawa yung ganitong sistema, kaya gamay na namin. Kaya sumabay ka lang para lahat tayo ay aasenso. Maliwanag po ba? O meron ho ba kayong gustong itanong para mas maliwanagan po natin? Naengganyo ho ba kayo sa negosyo namin? Pakiramdam ko yung iba parang hindi masyadong naengganyo. Gusto nyo, ulitin ko ulit lahat para hindi kayo mahirapan? Alam nyo, kanina pa ako sigaw ng sigaw. Ang sakit pala sa lalamunan.
O bago tayo matapos, meron lang akong kwento sa inyo. Maikli lang po ito. Okay? Ito lang yung kwento ko bago iserve yung snack natin. Okay? Merong bata, 5 taon. Meron lolo, 70 taon. Yung maglolo, laging nagkukulitan. Kaya lang madalas, si lolo naiisa niya yung apo niya. Madalas natatalo ni lolo yung apo niya. Kaya lang minsan isang araw, yung maglolo naglalakad sa park. Malayo pa lang sa park, yung bata may nakitang ibon. Nung nakita ng bata ibon, hinabol niya at pinilit niyang mahuli. Alam niyo ba, nung nahuli ng bata ibon, biglang may naglaro sa isip ng bata. Sabi ng bata, lagot kang lolo ka ngayon. Lagi mo kung naiisaan lolo, iisaan din kita, babawi ako sa iyo lolo. Yun ang nasa isip ng bata. Alam niyo ginawa ng bata? Lumapit kay lolo. Sabi niya, lolo, meron po akong nahuling ibon sa kamay ko. Ngayon lolo, ilalagay ko po sa likod ko. Ngayon lolo, hulaan niyo po kung patay o buhay yung ibon na nasa likod ng kamay ko. Okay? Ang sagot ni lolo, ganito kabilis. Alam mo apo, lagi kitang naiisan, pero ngayong araw, hindi kita kayang isahan. Bakit apo? Pag sinabi ni lolo na patay ang ibon, nasa likod mo hindi ko nakikita. Dahil sabi ni lolo patay, ilalabas mo lang yan, paliliparin mo yung ibon, lilipad, buhay ang ibon, talo na si lolo. Tama po ba? Pag sinabi naman ni lolo na buhay ang ibon, nasa likod mo yan, hindi ko nakikita. Pipilipitin mo lang leg niyan. Pag napilipit mo leeg, patay. Ipapakita mo ngayon kay lolo, patay. Naisahan mo na naman si lolo. Kaya alam mo apo, para magkaintindihan tayo, ito yung final na sagot ko sa'yo. Alam mo apo, wala sa kamay ko ang buhay ng ibon kung hindi na sa kamay mo. Bakit apo? Pag sinabi ni lolong patay ang ibon, ilalabas mo buhay, naisa mo na si lolo. Tama po ba? Pag sinabi naman ni lolo na buhay ang ibon, papatay mo ang ibon, naisa mo na naman si lolo. Kaya alam mo apo, para magkaintindihan tayo, final. Wala sa kamay ko ang buhay ng ibon kung hindi na sa kamay mo. Ano po tema ng kwento ko? Ikli lang nun. Ito po tema nun. Wala po sa ganda ng product namin. Kahit gaano kaganda po ang Jinga Juice, kung love nyo yung mga soft drinks, ice sisito ninyo, hindi po namin kayo mapipilit. Bakit? Gusto mo yun eh. Tama? At wala rin sa ganda ng sistema ng kitaan. Wala lahat ng pinaliwanag ko kung kayo po hindi naniniwala. Bakit ko nasabi yun? Kasi etong pinaliwanag ko, yan po yung ibon. Yang negosyo namin, yan yung ibon. Ikaw bahala kung yung ibon na negosyo namin, papatayin o bubuhayin mo. Pag binuhay mo, ibig sabihin na engganyo ka, sumali ka, magtulong tayo. Andito ako para gumabay po sa inyo. Okay? Pag hindi ka naman naengganyo, pinatay mo ibon, ibig sabihin hindi ka naengganyo, walang problema. Wala ka lang snack. Maliwanag po ba yon? Ang hirap naman, no? Tawa-tawa ka na, kakain ka pa. Di ba? So, ibig sabihin, kayo bahala kung papatayin o bubuhayin nyo ang ibon. Maliwanag po ba? Wala pong pilitan dito dahil walang kota. Maliwanag po? Kaya ngayon, kayo ang bahala kung yung ibon, papatayin o bubuhayin nyo. Maliwanag ba? Maliwanag, ma'am? O bago ako matapos, andyan na po yata snack natin. Huling tanong sa'yo, ma'am. Okay lang, ma'am? Okay lang, ma'am? Okay lang, ma'am. Ito yung tanong ko sa'yo, ma'am. Ikaw ba, ma'am, nakahawak na ng ibon? Kanina pa ako ibon ng ibon, ma'am. Pinatay, binuhay, nahirapan ako. Ang tanong ko sa iyo, ma'am, kung kayo po nakahawak na ng ibon. Nakahawak ka na ng ibon, ma'am? Ay, ang galing ha, very good. Anong kulay, ma'am? Anong kulay, ma'am? Di ba yung mga ibon may kulay-kulay? O nakahawak na raw si ma'am ng ibon. Anong kulay, ma'am? Ay, brown. Grabe, Pinoy. Brown, Pinoy. Grabe. Kayo, ma'am, nakahawak na ng ibon? Ay, oo, galing ha. Anong kulay, ma'am? Kanya brown, o sa'yo, ma'am, anong kulay? Ma'am. Iba. Anong kulay nga, ma'am? Parang tumitingin ka pa sa kanya, ma'am. Bakit, ma'am? Yung nahawakan niya bang ibon, nahawakan mo rin? Hindi, ho. Anong kulay, ma'am? Kanya brown. Anong kulay sa'yo, ma'am? Ha? Ay, green. Grabe, kanot. Anong kulay yun? Green. Ba't ba kayo tawa ng tawa? Okay? Alam nyo, galing ako ng ibang probinsya. Sabi ko, kayo, ma'am, nakahawak na ba ng ibon? Sabi niya, oo. Sabi ko, anong klase, ma'am? Sabi niya, yung skinless. Meron ba ganong ibon, skinless? Paano naman makalipad yan? Walang balayiboy. Di talon-talon lang yan. Tama? Balik ako sa iyo, ma'am. Yung ibon na nawakan nyo, ma'am, skinless din ba? Hindi, ho? Hindi nga, ma'am. Anong mabuhok?